daan sa mga pampublikong serbisyo para sa mga mamamayan. Ulat sa bayan, ulat sa bayan. Kasama ang nag-iisang Joey Atuel. Joey Atuel. Ulat sa bayan. Narito na ang programang Ulat sa Bayan. Ulat sa Bayan. Ang inyong bagong kasangga at tatalakay ng mga may init at napapanahong isyu ng bayan. Ulat sa Bayan. Ulat sa Bayan. Pinakakalooban ng mga balitang mula sa loob at labas ng lalawigan. Ulat sa Bayan. Ulat sa Bayan. Magbibigay daan sa mga pampublikong serbisyo para sa mga mamamayan. Ulat sa Bayan. Ulat sa Bayan. Kasama ang nag-iisang Joey Atuel. Joey Atuel. Ulat sa Bayan. Ayan, magandang hapon. Huwebes na naman. Ika-20 ng Hunyo. Ang bilis ng ating panahon. 10 araw na lang tapos na itong buwan ng Hunyo. At napakainit. Napakataas na naman ang heat index natin dito sa Mindoro. 41. Grabe ang init. Ito po ang ating programang Ulat sa Bayan. Magandang hapon po, Joey Atuel. Makakasama yun isang oras na talakayan, balitaan at pagbibigay serbisyo, mga panawagan. Ayan. Magandang hapon. Happy birthday, Bro Joker, ha? Ito pong si Bro Joker, taga Victoria. At dati po itong ABC President ng Bayan ng Victoria. Siya po ang Pangulo ng Association of Barangay Captains ng Bayan ng Victoria. Happy birthday, Bro Joker de la Roca. Sino pang babatiin natin? Si Maisel, Maisel, happy birthday. Ang aking manugang na si Maisel Atuel, Magandang hapon. Diyan sa Bayan ng Victoria, good afternoon. Sa ating kaibigang Mayor Lito Malabanan. And of course, ang ating Congressman ng 1st District of Oriental Mindoro, Arnan C. Panaligan. Ayan. Maya-maya magtatalakay tayo ng ilang balita mula sa Kongreso at ilang mga impormasyon hatid sa atin ng Office of the Congressman of 1st District of Oriental Mindoro. Magandang hapon kay Ma'am Joy. Hoy, abangan nyo, ha. Magkakaroon din tayo ng programang Ulat sa Bayan sa ilang mga radio stations sa lalawigan. Abangan nyo yan. Hindi ko muna sasabihin kung anong radio stations. Lumalawak na po ang ating programang Ulat sa Bayan. Kaya subaybay lang tayo. Opo, live din tayo mapapanood sa ibang mga istasyon kapag tayo po nagprograma na sa Ulat sa Bayan. Ayun. Pero of course, dito lang sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas, tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Huwag kayong bibitaw. Nabalitaan niyo yung Marites, Nabalitaan yung nag-resign si Vice President, si Inday Duterte, si Madam Vice President Sara Duterte, nag-resign as Secretary of Education. Wala na po siya sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Naalala ko nung ako'y nasa Office of the Vice President. Opo, nagtrabaho po ang inyong lingkod sa Office of the Vice President kay nung panahon ni Vice President Gloria Macapagal Arroyo. At
Yun po ay year 2000 ha. Year 2000, ang presidente mo nun ay si President Joseph Erap Estrada. At pagkagaling niya sa Amerika, ako mismo po nakasaksi ha. Nag-resign siya sa Secretary of DSWD. At nagtuloy-tuloy na po yung mga hindi inaasahang pangyayari. Nagkaroon ng people power, nagkaroon ng mga rally laban kay Pangulong Erap nung panahong yon, year 2000. Dahil sa anomalya. At napatalsik si Presidente Erap. Magandang hapon, Noel Bueno de Castro. Thank you for watching. At napatalsik si Erap, nag-take over ang Vice President ng Republic, si Gloria Macapagal Arroyo. Through the leadership of Lakas NUCD sa pamamahala ni dating Presidenteng Fidel B. Ramos. Opo, nandun po ako nung nanumpa. Nanumpa siya bilang sunod na Pangulo diyan sa EDSA. Opo. Ang alam ko noon, January yun eh. At tayo ay nadala sa Office of the President, kaya nakapagtrabaho tayo doon. At ngayon, nag-resign na itong presidente, Vice President pala rather, si Inday Duterte as Cabinet Secretary ng Department of Education. Sabi nga ni Edsel Lagman ng Albay, kung ako ay doktor, ay itong Unity Team ay dinideclare ko ng patay na. Dated January 19, 3 p.m. Yan po ang nabasa natin sa social media. Ayon kay Congressman Edsel Lagman. Ilan lamang yan sa mga pangyayari sa ating national issues. Magbabalik po ang programa natin sa pagbibigay daan sa mga balitang pangkongreso. Makaraan lamang po ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Alam po ba ninyo, napakahalaga na ang isang negosyo, isang taong individual, mga sasakyan, mga building, marami pang iba. Ito pa pala yung kailangan naka-insured. Ngayon, yung hindi pa nakakaalam, ano ang insurance na pwede po ninyong pagkatiwalaan. Nadadaanan po itong lugar na to sa Barangay Lumang Bayan, Calapan City, Oriental Mindoro. Yung Alpha Insurance Insurity Company Incorporated. Ito pala ay 1957 pa. Ngayon, kaharap natin si Ma'am, ang atin pong policy writer. Ngayon lang ako nakadinig ng ganong posisyon sa isang company. Pakilala muna natin. Ma'am, pakilala po kayo para sa mga nanonood. Hello po. Ako po si Marlene Nahito, policy writer po ng Alpha Insurance Calapan Branch. Pag policy writer, anong pinakatrabaho? Ako po yung taga-write ng mga policy, taga-bigay ng publication, nag-usap sa mga kliyente, kung ano yung mga coverage, sir. Ako po yun. Tagal ka na rin sa company? Mag 5 years na, sir. Magpa 5 years. So, mahaba-habang experience na. Yes po. Pero itong insurance, meron pa rin sa Mindoro? Sa Mindoro, sir, magsi 6 years na siya. Magsi 7 years na siguro. Halos ka pa na ba yun? Opo. Pioneer ka? No, sir. Bale, patatlo po ako sa policy writer. Oo. Yung pioneer po ay si Ma'am Wei. Ilan kayo sa kusina? Bali kami is, sir, ay tatlo. Isang policy writer ako. Yung cashier namin si Ma'am Wei. Tapos si Sir Donnie, malapitan yung manager.
Maraming insurance, hindi lang sa buong Pilipinas. Yes po. Sa Kalapan, maraming insurance. Naapektuhan ba kayo ng pandemic? Nung pandemic, sir, tuloy yung company. Kasi hindi lang naman po yung coverage natin is nung tumigil nung pandemic is na-close eh. Tuloy naman yung infrastructure project ni government. So may mga surety bond na na-issue nun, sir. Sa mga nanonood sa atin, banggitin natin ano ang sakop, ano ang coverage ng Alpha Insurance dito. So, siyempre sa buong Pilipinas, Yes, po, particular sa Oriental Mindoro. Bali sir, ang coverage ng Alpha Insurance is non-life insurance. Ang coverage po namin is surety bond, comprehensive, casualty insurance, marine, engineering, microinsurance, and personal accident. Pag sinabing non-life, ano yung mga particular? Ang pagpanggitan yung mga particular? Particularly sir is yung pinaka-bulk namin na tawag dito is yung motor car, which is yung comprehensive insurance. Tulad ng Sir ng sa sasakyan. ano ba to? Kotse, mula kotse o mula tricycle? Yes sir, bali sir, ang coverage natin sa comprehensive is yung mga bagong unit. Yun, lalo na sir, bagong unit, more than tumatanggap kami hanggang 10 years old na sasakyan. So yun is comprehensive insurance na coverage ang of nature, theft, and property damage, and personal accident, and bodily injury. So kasama na po yun. Ilayo po sir ng sampung malayo, may nangyari sa sasakyan, yung pagpapagawa ng sagot yun. May nabangga tayo, sagot yun. No, lalo ngayon, hindi naman uso, pero maraming na-aksidente sa kalsada. Yes sir. Pag walang insurance, Eh di sir, talo na. talo na tayo, lalo na sir kung naka-mortgage. Oo. Tuloy yung bayad natin, tapos paano kung sira na ito, total right ng sasakyan? Wala na tayo pang pinabangan. Kaya Yes, sir. mahalaga na may insurance. Yes sir, mahalaga po talaga. Kasi sir, tulad ng sir, kunwari, nakabangga tayo, tapos babagawa natin yung unit, sagot natin yun, tapos mali tayo. So, kung nasa Alpha ka, sagot natin yun. Sagot natin yung pagpapagawa ng kabilang unit. Pero hindi 100%. 100% sir. 100%? Yes sir. Kasi kung ano po yung ano ng kasa, may mga accredited kasa tayo dito sa Kalapan. Kung ano po, basta kasa sir, then tama yung price nila, lalo na kung accredited. So, sagot sir, that's deductible. So, ang company nyo may accredited na shop sa Yes sir. Kalapan? Yes sir. Ang accredited shop natin sir ay Toyota, Isuzu, tsaka itong si Tamaraw Auto Garage. Yes po. Kasi ang problema sa iba, pag walang accredited na shop, Yes po. nilalabas pa sa Kalapan, Yes kaya minsan po. yung iba, sa labas na rin ikakabi ko kuha. Yes po. Ganun. Pero ngayon, huwag na silang mag-worry. Huwag na silang mag-worry sir kasi yung X-Tag naman, yung Tamaraw, kahit anong unit, ina-accept nila. Basta galing dito sa atin. Yes po. Yung sinasabing marine Sir. insurance, Yes po. particular sa amin. Marine sir, pag kasi meron tayong cargo. Cargo kasi more on yung sa marine sir eh. Tulad sir nung mga unit na mga 1 million, yung mga software, yung mga generator. Pag kasi point to point, kunwari Manila to Visayas, kailangan ng marine yun sir. Yun Pag sir. ibang biyahe. Pag iba biyahe sir, yung voyage nun, naka-covered sa amin. Yun ay during the Transportation. After ng transportation, wala na. Wala na sir. Kasi yun sir ay marine, ilayo mo ng 10 malayo, sabi nga namin sa insurance, pag na-hijack, pag na lumubog si barko, na surog si sasakyan, covered po namin yun. Yung mismong item lang sir habang marine, pero yung sinasakyan is hindi. Hindi. Tapos yung tao. Yung tao sir, hindi yun. Kasi Panibagong insurance. panibago. Yung ang tao naman natin sir, pumapasok tayo sa personal accident. Kunyari, item, dadalhin sa kabila, may insurance, siyempre may tao may crew yun. Hindi po sir, hindi po sagot namin yun. Mismong item lang Item. sir. Yes po. More on kasi sir dito yung mga software, yung mga IT, yung malalaking compute, malalaking nila,
Yun mga genset, yun sir. Yun po. Yung fire insurance naman. Fire insurance, sir, is yung bahay. Bahay, building, fire insurance. Kung magkano yan, sir, kaya natin insure yan. Bali, sir, pag nasunog, earthquake, yung tamaan ng kidlat, nasunog, yan, sir. Sa Mindoro ba may mga nagpapa-insure ng mga building? Yes, sir, meron kami, yung mga bahay. Meron kami, sir, kasi dito naka-insurance, pero yung unit nila nasa Manila. Dito lang kinukuha? Yes, sir, kasi kahit saan po kami, basta po, dito lang sila kumukuha. Yung mga personal accident. Ang personal accident natin, sir, pumapasok yan kasi katulad yan, sir, group accident yan. Bali, sir, ang coverage niyan is 50,000 to 100,000. Depende yan, sir. Meron kaming bagong product na Pinoy Life. Ito, sir, is kahit anong sektor ng trabaho pwede natin i-cover. Pagsasaka, pangingisda, lahat po. Basta kung may samahan kayo, sir, more than 10, pwede tayong pumasok. Ito ang bagong ikinikator ngayon na Yes po. Alpha. Yes po. May mga life, sir, yan. Kayo ang mamimili kung magkano yung coverage, sir. Yeah. Yan, sir. Pwede natin siya i-tie up sa mga... Ito kasi, sir, is tina-tie up namin sa CTPN. Alam niyo, sir, yung parang sa LTO, di ba pag nire-release na tayo, kailangan natin ng CTPN or yung third party liability. Ang third party liability is pag lang may nabangga tayo. Yun lang po yung sagot. Pero kung ikaw, driver ka, kailangan mo to. Kasi covered ka kung meron kang Pinoy Life. Magkano na dyan sa Pinoy? Bali, sir, ito, sir, is mura lang to, sir. Nasa 300 pesos lang per year. Per year? Yes po, per year ito. Tapos, sir, kung nga yung 300, nasa 10,000 lang ang coverage. Ang coverage. Pero pwede kami mag-cover hanggang 1 million, pero tataas yung premium natin. Paglaki ng cover. ng member, Yes po. member, paglaki rin ng beneficiary. Yes, sir. Kayo po ang mamimili kung ano po yung gusto niyo. So, tapos yung 300, Yung 300 minimum, one-time payment. yung one-time payment, 300 pesos. 1 year lang yun, sir. O, kunyari ako ay simpleng mamamayan driver Yes po. o mangingisda. Yes po. Gusto kong ma-assurance may insurance ako. Punta lang ako dito, bayad ako ng 300, so covered ako ng budget. Yes, sir. Ano man ang mangyari sa akin? Yes, sir. Mahulog ka sa barko, mahulog ka sa ganito. Meron kasi, sir, ano lang eh. Kasi yung sa, tulad, sir, yung sa third party nga, sa CTPN, ano lang yun kung napag ka. Eh, pag nahulog ka sa salo mo, sa tayo. Pwede. Anyway, makakatawa lang kami. Ito ang problema sa mga insurance. Po. Hindi man sa inyo, pero very common na kapag mag-claim, Yeah. yun ang problema. Okay. May mga insurance, kapag nag-claim ka na, pahirapan. Pahirapan, sir. So, dito sa inyo. Sir, kasi, ayan yung number na buwan namin sinasabi. Magpasa po kayo ng kumpleto para mabilis natin ano yung insurance. Doon pa lang sa, ang problema kasi, Opo. isang halimbawa, hindi sa panlilira, pero totoo. Pag-ibig, SSS, yung mga government insurance, tanggap sila ng kliyente. Kulang ng dokumento. Pag mag-claim ka na ho, nakaw ang hirap, pahihirapan ka, hindi baga doon pa lang sa pag-apply is cleared na. So kayo, sa pag-apply pa lang, yung mga documents cleared na. Opo. Para hindi mahirapan. Yes po. ka. Kasi, sir, comprehensive kasi namin, sir, mga requirements yan. Simple lang yan. Pag naipasok na po yan namin maayos, kaya natin yung mga 3 weeks. 3 weeks kasi, sir, meron pa tayo dun sa mag-aano si claim officer. Kaya 3 weeks yung pag-claim. Opo, kasama na lahat yung check, everything. Tapos tayo sa 3 weeks. Matagal na, sir, natin siguro is 1 month. Opo, kasi, sir, sa totoo, nasa kliyente kung paano mapapabilis ang claims. Oo. Kasi, sir, wala kang ORCR. Kasi yung number 1 kasing claims namin dito, sir, is comprehensive. Oo. ORCR mo, yung affidavit mo, kulang, mali ang iyong details. So, kami, naghihintay lang kami ng pasa niyo, sir. Oo. Pero ang pinakamabilis namin, sir, is 3 weeks. Sa pag-claim. Pero Pag-i-claim sa pag-apply, Pag-a-apply mo, ganun din naman. Madali lang, sir. Kasi, sir, once na pinasa mo sa akin yan today, pasok ko yan sa head office. Tapos, sir, pasok sa head office, review
sila, magpa-evaluate sila sa ibang kasa kung tama yung price. Kasi may mga ganun, sir, eh. Hindi naman po natin maano na yung ibang kasa is sobrang magpresyo pag alam nilang sa insurance. So, yung mga accredited natin, yun yung pasok sa atin. So, kahit magkano yan, sir, basta accredited. So yan na, napag-usapan na natin yung marine, motor vehicle, personal accident insurance, ay yung tinatawag na surety ba? Ang surety bond, sir, is more on sa government project. Ito po yung sa mga engineering, yung mga supply and delivery, kinay-cater natin yan, sir. Yung insurance niyang paggagawa ng kalsada na yan, kinay-cater natin yan, sir. Yun po, sir, is parang insurance na kailangan ng isang government. Para ma-assure lang si government na tatapos niya yung project. May insurance na tumatanggap dun sa may mga kaso. Yung bail bond, sir. Bail bond. Kasi sir, hindi pa namin nakikater si bail bond ngayon sa ano pa. Since po nung dumating ako dito, sir, hindi kami nag-bail bond pa. Walang kliyente. Pero, Walang kliyente. Meron si Alpha siguro, sir, nasa head office dito sa branch. Kasi kailangan, sir, madugo kasi yun eh. Para kasi, sir, sa bail bond, may isang dapat tao na atin. Every year, So, anyway, salamat sa time sa mga nanonood sa atin. At ito na yung pwede natin i-replay ang interview para sa kaalaman. Hindi lang sa mga taga-Tanapan, hindi lang sa mga taga-Oriental Mindoro, sa buong bansa, lalo yung mga nasa abroad na meron silang mga mahal sa buhay na gusto silang insure. Yes po. So baka may pwede kang idagdag sa kanila. Thank you. Sa pagpapatuloy ng ating programa, ang Ulat sa Bayan, dito pa rin sa MIB for Online Radio. Balitang Kongreso naman tayo. Kamakailan naging panauhin ang ating Congressman ng 1st District na Oriental Mindoro, Congressman Arnan C. Panaligan, sa pagtatapos ng 50 farmers trainees sa 2 buwang training on production of high-quality inbred rice, seed certification and farm mechanization. Ito po ay sinagawa sa Lasquete